Kahit man nga po mga idol, meron pang natitirang 2 taon si Stephen Curry sa kanyang kontrata sa Golden State Warriors na mahigit sa $115.3 million, pwede na nga po siyang pumirma muli ng bagong extension na aabot ng $63 million. Pero ayon sa lumabas na balita, makukuha lang naman nga ito ni Curry hanggang sa darating na October 21 at kapag hindi niya nga ito pinirmahan, tapos na at hindi niya ito makukuha. May lumabas na rin naman nga pong balita, malaki ang posibilidad na hindi nito kunin ang kanyang extension, gayong pinag-iisipan na rin naman ito ang posibilidad na pag-alis niya kapag bumagsak ang kanilang standings ngayong season. Yes mga idol, mismong si Curry na ang nag-request sa Warriors na kailangan nilang maging contender kung gusto man nila siyang panatilihin sa kanilang lineup. Kaya pressure nga po ngayon ang kanilang team na manalo sa magiging kampanya, gayong kapag hindi nila ito nagawa, hindi nga po kukuha ng extension si Stephen Curry sa kanilang team. Samantala, matapos nga pong matagumpay ang pagsasama ni LeBron, Durant at Curry sa Team USA, marami nga po sa mga fans ang gustong magkasama ulit ang tatlong ito. Ayon sa isang analyst, bagamat maliit ang chance ang mangyari yan, meron para naman ngang isang paraan upang magkasama-sama muli sila. Sa katunayan, para sa mga hindi dyan nakakaalam, bukod kay Stephen Curry, magtatapos na rin naman sa taong 2026 ang kontrata ni LeBron James at Kevin Durant sa Lakers at Suns. Ibig sabihin, sabay-sabay ang tatlo na magiging free agent sa susunod na 2 taon. At kapag nangyari yan, dito na magkakaroon ng chance ang tatlong ito na magkasama-sama sa iisang team kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers, o kung hindi naman pwede silang maglaro sa iisang team na papasok sa liga kagaya ng Las Vegas. Sa kabilang banda, kinumpirma nga po ni Jovan Buha ng The Athletic, inaasahan na hindi na gagawa pa ng malakihang trade si Rob Pelinka ngayong off-season. Hindi na nga nila isasakripisyo pa sa trade ang ilan sa kanilang mga key player kagaya ni na Austin Reeves, D'Angelo Russell, Rui Hachimura at maging ilan sa kanilang future pick. Ito na rin naman mismo ang dahilan bakit hindi nila makukuha pa ngayong season ang isa sa kanilang mga bagong target na si Bogdan Bogdanovic, na malaki sana ang magiging impact sa kanila. Ngunit kapag hindi pa rin naman gumana ang estratehiyang ito, dito na papasok ang paggawa nila ng malaking pagbabago sa pagsasagawa nila ng malakihang trade bago ang trade deadline. Yes mga idol, post muna pansamantala ang trade at kung sakali man nga pong mabigo ulit na makakuha ng panalo, dito na at wala na silang choice kundi ipagpatuloy ang pagkuha kay Bogdan Bogdanovic sa trade deadline. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.